Hello everybody, good afternoon. Ganda pa po kayo sa hapon. In today's episode 118, tatawagin natin to sa pamagat ng bulong ng puso. Okay? Mga ka-parts at saka mga ka-eye watcher ko po at good people of the world. Okay? Very touchy po to, no? Maraming hugot na malalalim. Kaya ang iba ay napaiyak pa nga. Okay? Tungkol to sa bulong ng isang ama sa akin para sa kanyang mahal sa buhay. Pero bago niya na ilabas to, no? Kami muna ay nagdasal. At ganito ang kanyang dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, ayaw ko pong masamain ang dasal ko. Ang linalaman ng aking panalangin sa iyo, naway hindi kita mapangunahan. Basbasan nawa kami ng Espiritu Santo upang matutunan ko at mabago ko ang aking sarili. Lahat ng ito hinihiling ko sa pamamagitan ni Kristo, ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yehey! Salamat sa Diyos. So, yun yung panalangin niya po. Okay? Para sa ating far out tanungan portion, at ganito po ang tanong po niya. Bakit kung sino pa ang mahal ko, siya pa ang tatalikod sa akin? Ito ang kanyang kwento. Ngayon, ako'y matanda na, walang kasama sa buhay. Nagtatrabaho para sa sarili ko na lamang, para merong makain at makabayad sa mga gastusin. Wala po akong pensyon na anumang benepisyo sa gobyerno. Ang tanging patuloy na naririnig ko na lamang bulong sa aking tenga, no, sa katandaan kong ito, nasabi sa akin ng aking nanay na demonyo kang anak. Nasaktan ako ng grabe noon, na di ko maunawan kung bakit nasabi ito ng sarili ko pang ina. Ngayon ay may nalalaman na po ako na lahat po pala ng tao ay natutokso ng demonyo. Buti na lang po nagbabasa po ako ng Biblia at natutunan ko na gawin sa iba, no? Na huwag gawin sa iba, lalo na sa aking mga anak. Iba na ang panahon ngayon. Ako na ang pinangangaralan ng aking mga anak dahil nakapagtapos ko sila ng pag-aaral. Sinasabihan nila ako ng ganito, wala kang kasing samang ama, wala kang permanenteng trabaho, wala kang kasing samang ama dahil hiniwalayan mo si nanay. Okay, nasabi rin sa akin na may paninisi, no, na hindi kita tutulungan o mapapatawad hanggat hindi ka nagbabago. Dahil hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral, Kuya Pards, high school lang ang inabot ko. Ngayong matanda na ako at marami ng karamdaman. Sa kabila nito, ito na lang ang bumubulong sa akin. Tama naman ang mahal ko sa buhay o ang aking mga anak. Dahil sa mga sinabi ng mga anak ko, naalala ko tuloy ang pagsasama namin mag-asawa, kung papaano namin tinaguyod ang aming mga anak, mga magagandang alaala, at nandahil sa mga mahal ko sa buhay o sa aking anak, ang bunga nito ay masasayang alaala. Mga masasayang may happiness habang inaalagaan ko ang mga bata, kasama ng mga takot
na hindi sila matutong makapaglakad. Takot na sila ay magutom. Takot na kapag lumabas ay makagat ng aso. Takot na mapasama ang kanilang buhay dahil sa barkada. At takot na mag-asawa ng maaga. Ito naman ang panalangin ko para sa aking pamilya. Panginoon, habang wala po ako sa bahay, ingatan ninyo po ang aking asawa na huwag matukso sa ibang mga lalaki. Mga kawawang baon ng mga anak ko naway maging sapat sa kanila ang kaunting kinikita ko, na madalang ang sobra. Kaya inalalagay ko na lamang ang kanilang baon sa altar, dahil ito ang kaloob ko sa Panginoon para sila ay mabiyayaan. Naalala ko rin po, Kuya Pards, na tuwing ako ay makakauwi ng bahay, gusto ko na sama-sama kaming kumakain. Anumang sakripisyo ng aking gawin at ialay ko pa ang aking buhay para sa aking mga anak, napapaligaya ako nito. Dahil sila po ang nagpapaligaya sa aking buhay, ang aking asawa, ang aking mga anak. Kaya nais kong mabuhay pa ho ng mahaba. Nais ko na maging happy forever ang pamilya. Ngayon, Kuya Far, ikaw na po ang bahala sa nais mong sabihin, dahil part ka rin na forever nakapamilya at kapuso naming lahat. Wow, nan-touch naman po ako, no? Talagang kakaiba. Okay? Maraming salamat po sa inyong katanungan, Kapards na writer, no? Thank you sa compliments. Hindi mo yata sinama ang mga metaphor mong words at mga pang mentor na slogan, no? Dahil first year anniversary po natin ngayon dito sa YouTube sa month ng October, no? Naway pagpalain tayong lahat na maging Merry Christmas o maging merry ang Christmas natin, no? Sa buhay na araw-araw. O, game na tayo, mga kaparts at saka mga ka-iWatcher, no? Sulit at panalo po at walang tapon ang ating matututunan sa ating mga episode, no? Para sa ating far sharing pa more. Okay? Dahil ito ay makakatotohanan, makabuluhan, at may mabuting asal na handog namin sa inyo. Dahil nga, lagi ko sinasabi, wastong aral ang inyong matutunan hanggang sa paglaki ninyo, di nyo kami malilimutan. Napakaganda po ng ating mga episode. Kumbaga, hitik na hitik po siya sa mga bunga, no? na matututunan natin. Kahit bago lamang po tayo sa gawain ito at konti pa lang ang ating nalalaman at mga viewers o subscribers sa YouTube, marami naman po tayong experience, no? Ika nga po, your best teacher is your own experience. At ang mga natututunan natin ay galing sa mga katanungan ng mga kabataan at nadadagdagan ng mga magulang ngayon na sumusubaybay sa atin, lalong-lalo na sa kanilang mga anak. Para sa ating mga episodes, no po, tulad po sa episode 99, no, marami pong aral na papupulot dito, kaya dapat panoorin nyo po, okay. Ika nga po natin sinasabi natin doon, if you love someone, pray for them. Ipanalangin mo sila. Pray for their peace. Pray for their growth. Pray for their success. And pray for their happiness.
Yan po ang ginawa ng kapards natin, no po. At the best po yun, no, para sa kanyang mga anak. Sa episode 94 naman po, sinasabi po natin, no, love God, love the people, and love yourself. Yun, oh. Okay? Panoorin nyo na lang po. Yan, para malaman nyo po yung ating ibinabahagi. Sa episode 93 naman po, sinasabi natin, when your heart is pure and true, God has a way of making sure works out in your favor. Okay, ika nga po natin simple lang po ang buhay at huwag na natin gawing komplikado, no? Kasi blood is thicker than water. Kahit ano pang gawin natin, asawa natin yan, anak natin yan, magulang natin yan, at kamag-anak po natin yan. Okay? Ang nais ko pong ipabatid sa inyo po, no, sa part 2 po kasi natin, bibigyan ko na po kayo ng feedback po doon. Nandun po kasi ang kasagutan, no. Ika nga po natin doon sa kasagutan na yun, no, prayers is the strength of mankind and God witnesses. May kahinaan po ang Diyos na para malaman nating mga tao ang pagdadasal po ng pagtaimtim na po nagaling sa puso, tiyak mapupukaw ng anumang kasalanan kapag tayo ay humingi ng tawad sa mahal na Panginoon. At kapag nalinis tayo at nabasbasan tayo ng banal na Espiritu, kaya na natin mahihayag na humingi ng patawad para sa iba. Ang kababaang loob, sorry po, pagod opo, ang kababaang loob po ay nagbibigay po sa atin ng kasiyahan para tayo ay magpatawad. Ang Diyos po ay mahabagin at mapagpatawad. Naway ang bawat isa po dumaloy ang Espiritu ng Diyos sa bawat isa para tayo ay magkaroon ng tunay na pag-ibig. Okay, nang dahil sa pag-ibig po, tayo ay mamumuhay ng merong kapatawaran at higit sa lahat na po madadama natin ang tunay na kapayapaan. Maraming salamat po dun sa mga hindi pa po nag-subscribe. Okay? Mag-subscribe po kayo sa James Reyes, no? O kaya sa ating FAR Community Service at saka FAR Automobile Driving School, no po, sa ating YouTube. Sa Facebook account naman po natin, meron po tayong James Reyes at Francisco Reyes. Maraming salamat po. Sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. God bless us all.